Hinurmos-hurmos tayo, hinokus-pokus tayo na ang sabi sa Asia Pacific naman pala tayo kumukuha ng mga produktong petrolyo nakapark doon sa dagat na walang binabayarang taxes, duties, and parking. Sorry po sa mga negosyante. Hindi po ninyo kami kapartner. Negosyo lang po sa inyo. Kaya wala kayong pakialam. 15,000 lang ang cap nila, pero umabot sa lagpas 200,000. Pinag-uusapan natin dito ay more or less 1 billion pesos. Hindi ito system error. May nagpasok ng ganitong volume at may dapat managot. Yes, go ahead. Mr. Balbuena. Good morning, distinguished members of COTR and Mr. Chair. Marbal Buena po ng Manibela. Mr. Chair, kaya May naman make it brief lang, please. kaya Thank you. naman palang diktahan yung presyo ng langis. Bakit hindi nung panahon na mataas pa yung presyo? Hinayaan pa natin na magutom at maghirap yung ating mga kababayan, especially the drivers. 500 barrels per day, 60 liters po ang laman nito, equivalent to 30 million liters ang kinukonsume natin araw-araw. 2 araw pa lang na sumiklab yung giyera, nagtaas na po ng presyo. Umabot po ito sa mahigit 200% or equivalent doon sa more than 3 billion pesos a day ang windfall profit. Sa loob ng 45 days, umaabot po ito ng 130 billion pesos, Mr. Chair. Sa mga oil companies pa lang. At sa gobyerno po, ang nakolekta nilang buwis hindi po bababa sa 40 billion pesos sa loob ng 45 days. Nagsuffer yung ating mga kababayan. Ngayon napababa yung diesel, yung produkto ng mga petrolyo, doon pa lang nating ginagamit yung pangil ng gobyerno, na which is meron naman pala. Hinurmos-hurmos tayo, hinokus-pokus tayo na ang sabi sa Asia Pacific naman pala tayo kumukuha ng mga produktong petrolyo nakapark doon sa dagat na walang binabayarang taxes, duties, and parking. Tapos pagdating po dito sa atin, ang sasabihin, iba pa yung replenishment cost na siningil na po sa atin. So dapat, pagdating po nung shipment, after 30 days, kung galing pa po ito ng Hormuz, ng Iran, more than 30 days po ang nilalayag ng mga barko bago dumating dito sa Pilipinas. Kung doon po galing, Mr. Chair. Pero, bayad na natin nung mga naunang linggo, naunang buwan, yung idiniliver po sa atin ngayon. So dapat i-roll back na talaga doon sa presyo nito or mas mababa pa doon sa computation po natin. Mr. Chair, ang laki po ng nawala sa atin sa kaban ng bayan. Bakit po ang mga oil companies hindi natin naririnig na nagsasalita? Bakit ang Department of Energy lang? At doon sa pagbibigay po ng ayuda, with all due respect kay Secretary Rex Gatchalian, yung sinasabi po natin sa PSA, kung may national ID po tayo, kaso wala, pagbanggain doon sa driver's license ng driver, hindi po sana maliligaw eh. Dumaan pa ito sa LGU bago isubmit sa DSWD. Bago dumaan sa LGU, dumaan po ito doon sa mga local associations para i-check, i-verify yung pangalan po ng ating mga kasamahan. Isipin niyo po yon na ang hirap-hirap pa, pero sa Department of Energy po talaga, sinasabi pa nila na isang punto, bukod doon sa replenishment cost, meron pa pong spot trading, swap, derivatives, future, derivatives contract, future na shipment. Pero po, pagka nag-trade ngayon, wala pa. Kasi po, ang future, kung kailan po yung deliverables, dapat pinatutupad dito. Kaya po naghihirap tayo. Kaya sobra-sobra yung paniningil ng mga oil companies, Mr. Chair. Yun lang po. Thank you very much, Mr. Balbuena. No? In fairness, as stated mo, no, si Senior Vice Chair was about to ask that also, that particular question. So, maybe you can answer that from DOE. Before you answer it, ASEC Rosalinda, can you please check yung head nyo, si Mr. Mapa, kung makakahabol? Nakita nyo, lahat ng issues, sapul kayo eh. So dapat humabol siya dito. Okay? Yes, Mr. Abad. Mr. Chair, we need to address one by one the concerns, no? The first was, why was the... Pakilapit lang po yung sa mic.
why was the exercise only exercised presently? Before the EO 110, which is the emergency power, what prevails is the oil deregulation law. Ang sabi ho dito, para prangkahan na lang ho, Section 14 says, a very small paragraph, letter A, the DOE shall monitor and publish daily international crude oil price as well as follow the movements of domestic oil prices, period. Yan lang ho ang tinira ng oil deregulation law. So if I may ask the doon for clarification, wala ho dito talaga na magdidikta ho kami ng price. Wala ho talaga. Kahit anong gawin ho namin. Kaya nung pumasok ho yung EO 110, dinikta ni Secretary ang price because of the strength of the EU 110, not on the strength of Section 14A ng Oil Deregulation Law. So that's why nung pumasok ho yung conflict on February 28, wala pa ho yung EU 110. So that's the first point. So the second point, I think there was a mention about the siguro ang sagot doon, Mr. Chair, about the claim of profiteering, i-clear na lang ho natin. Dito sa oil deregulation law, there is, because of the absence of the predetermined price, it is illogical. Siguro, the Congress at before, inanalyze nila, wala naman na ngayong predetermined price, how can you claim there is profiteering? So wala hong profiteering sa law ng oil deregulation. Wala hong profiteering dito eh. So hindi rin ho kami makapag-file ng profiteering because of the absence of predetermined price. Kasi, if you go beyond certain predetermined price, that's where profiteering comes in. Dahil nasabi ng oil deregulation, wala ka na government. You just, monitor and publish. Follow the domestic price. You don't set the price. Just like before. So, wala hong profiteering na mangyayari at wala ho kaming basis to say na nag-exceed siya ng ganito at ganyan. Ngayon, for the purposes of analysis na lang ho, meron ho kaming unbundling. At pwede naman ho yun i-present in some specific time kung yun ho ang topic ngayon, pwede ho kaming unbundling. But, if you go to tanggalin na lang ho natin yung import cost, tanggalin natin yung mga taxes, tanggalin natin yung biofuels component, and then may industry take doon. At sinabi doon na like mayroong 12 peso na industry take which covers the operating cost, admin cost, and profit margin of the oil company. Sino ho ang magsasabing agency na yung 12 pesos na yan sobra? Kasi wala hong nag-set na ito hanggang dito lang ang industry take. Which will cover ito yung operating nyo, ito yung admin nyo, ito yung profit margin nyo. Dapat hanggang dito lang. So again, this will be an opportunity, Mr. Chair, for us to really discuss the oil deregulation law. Otherwise, if we keep embarking without changing the equation, especially the laws, wala ho talagang, ang hirap po talagang i-claim na yung 12 peso na nakikita So in namin. short, para nakatali ang kamay ng DOE because of yung batas natin na sa Yes, Mr. Chair, nakita naman ho kung gaano kabilis mag-exercise ng control ang DOE Secretary nang mabigyan ng EU 110. Talagang dinictate ka agad. Sige, thank you very much. We will still go on an open forum later. Patapusin lang po natin yung ibang mga stakeholders. Yes, Mr. Chair, magandang umaga ho. Ariel Lim po sa National Public Transport Coalition, tsaka sa NACTODAP, sa TODA, sa Tricycle. Una po, suki nga po ako rito, tama kayo. More than how many years? 60 na ako ngayon. Ito pong oil deregulation law, nagtataka ko, yung mga nakikita kong taga-DOE rito, matatagal na eh. Matagal na po namin sinasabi ng pisto ng public transportation noong pang-araw na may mali na sa oil deregulation law. Pero hindi nyo po inaayos. Kung talagang gusto ninyong ayusin, tuwing hearing natin, binabanggit namin, ba't di kayo nagpasok ng reso sa Congress at sa Senate? Ngayong nagkagulo, tumaas, balik na naman tayo sa 1. Mr. Chair, ang hinihiling lang po namin,
Ito pong oil deregulation law, nakatali ito po'y pabor sa sa mga oil companies. Hindi po pabor ito sa gobyerno at sa amin. Kaya po, ang hiling lang namin, siguro ito na yung panahon na dapat po maging emergency ito po yung unahin na batas dahil hindi po natin alam sa susunod na mga taon, linggo, buwan, magkaroon na naman ng gera, balik na naman tayo. And I want to thank LTFRB, LTO, DOTR, si Secretary Gatchalian, especially salamat po sir. Kasi kahit papano nakatanggap po yung mga driver namin ng tulong no, sa inyo. Meron pa pong kulang, marami pa, alam po natin yon. Sa tricycle lang, halos po 7 milyon kami eh. Yung po kalaki. At babalikan ko po yung sinabi nyo, yung motorcycle taxi, kaya po hindi ninyo maipasa yan eh. Congress, di ba? Dinimanda ko eh. Because of capping. Now, I really sure na yung pong pagdidemanda ko dahil sa capping, talaga pong hindi totoo yung binabanggit ng mga motorcycle taxi. At na-justify ko ngayon dahil sobra-sobra, biruin nyo, 200,000 na lang sa 5,000. Magkano po yun na makukuha kay Secretary Rex ang kukunin ng gobyerno? Dahil po sa pagsisinungaling, dahil sa kita. Sorry sa mga, ayoko pong magturo, pero sorry po sa mga negosyante. Hindi po ninyo kami kapartner. Negosyo lang po sa inyo. Kaya wala kayong pakialam kung marami ang mag-motorcycle taxi o mag-TNCs kasi kumikita kayo bawat sakay namin o ng isang pasahero sa inyo. Yun lang po. Maraming salamat. Jobert Bolaños po, Motorcycle Rights Organization. Chairman, thank you. Mr. Gatchalian, thank you very much for the clarification. Mr. Mendoza, thank you very much for your action na iti-take nyo po after this. Let's be clear, this is not a small discrepancy. This is a massive inflation of numbers and it did not happen by accident. Ayon sa datos ng DSWD, may 347,000 na MC taxi riders ang prinoseso para sa ayuda. Pero pinakamalaking red flag, lagpas sa 200,000 dito ay galing sa iisang platform. Ulitin natin, 15,000 lang ang cap nila, pero umabot sa lagpas 200,000 ayon sa nakita natin sa datos. Hindi ito simpleng overage. This is a ballooning of numbers that should not have been possible in the first place. Ibig sabihin, lagpas sa 200,000 na sobra, overboarded, at posibleng ghost riders. At kung bawat isa ay tumanggap ng 5,000, pinag-uusapan natin dito ay more or less 1 billion pesos na posibleng nailabas dahil sa inflated data. At kahit paggamitin natin ang pinaka-conservative na estimate, yung tinatawag na clean list, lalabas pa rin na nasa 86,000 ang bilang nila. 86,000 laban sa 15,000 cap. Kahit saan mo tignan, hindi ito magtutugma. At kahit ibaba mo pa ang ating estimate na nasa halos kalahating bilyon pa rin ang posibleng na-expose. So ano ang punto? Let's address the elephant in the room. Hindi ito system error. Hindi ito simpleng data mismatch. Numbers do not inflate themselves. Systems do not over-declare their own. May pinanggalingan ito, may nagpasok ng ganitong volume, at may dapat managot kung bakit umabot sa ganito kalaki ang discrepancy. Kaya malinaw po ang aming panawagan. Kailangan itong imbestigahan, hindi para maghanap ng masisisi, kundi para tukuyin kung saan nanggaling ang problema at paano ito nangyari sa ganitong scale. At higit sa lahat, ang platform na may ganitong discrepancy must be held accountable. Dahil sila ang may hawak ng data, sila ang may hawak ng control sa overboarding, at sila ang may kakayahan na pigilan ang ganitong klaseng overboarding. Hindi pwede ang sistema ang sisihin kung sino ang datos mismo ang may problema. Sa huli, simple lang. Kapag ang pondo ng bayan napunta sa inflated o ghost entries, hindi na ito simpleng pagkakamali. This is a question of integrity. At kung gusto natin protektahan ng riders, ang sistema at ang pondo ng bayan, kailangan malinaw kung sino ang may pananagutan. Thank you very much, Chairman. Thank you. Sec Rex, you want to, no need na to answer. Anyway, thank you very much. Sige, last two. Sige. Okay.